Sa isang gabi ng Nobyembre, isang grupo ng 4 na content creators na sina Elijah, Lara, Mon at Kat ang nagpasiyang mag-vlog sa Fort Santiago para sa kanilang Haunted Philippines series. Kilala ang grupo sa pag-iimbestiga ng mga pinamahiin at alamat. Ngunit ngayon ay papasukin nila ang isa sa pinakanakakatakot na lugar sa Maynila. Habang sinisilip ang mga pasilyo, napansin ni Kat na tila may mga yabag na sumusunod sa kanila. Wala namang ibang turista dahil private permit ang nakuha nila para mag-overnight shoot. Elijah, narinig mo yon? Tanong ni Kat habang hawak ang camera. Eko lang yan. Wala to. Tara na, sagot niya. Ngunit sa likod ng camera, may aninong dahan-dahang sumusunod. Hindi ito mapansin ng grupo pero sa footage, malinaw na may larawan ng isang lalaking sundalo sa lumang uniforme. Itim ang sombrero, may lumang sinturon at dugo ang bayoneta. Pumasok sila sa isang selda sa may ilalim ng gusali. Ayon sa history, ito ang tinatawag na selda ng walang hanggan kung saan ikinukulong ang mga pinaghihinalaang espiya noon. Biglang bumigat ang hangin. Ang ilaw ng flashlight ni Mon ay namatay. Biglang kumislap ang camera ni Elijah at nang muling bumukas, may sumisigaw na malalim ang tinig. Hindi pa tapos ang digmaan. Nagtawanan pa sila, akala nila may sound effect lang na nasagap ang mic. Ngunit si Lara natulala sa dulo ng selda. Nakatingin siya sa isang sulok kung saan may sulat sa pader. Dugo at dangal, dito ako natapos. Ngunit ang digmaan ay nasa bawat hakbang ng sino mang pumasok. Lieutenant Hernando Ibanez, 1945. Sa labas ng selda, narinig nilang muli ang mga yabag. Ngunit ngayon, mas mabilis, mas matalim. May kasamang tunog ng kalawangin na bakal. Biglang bumukas ang gate ng fort, wala namang hangin. Muling pinanood ni Elijah ang live recording sa camera, sa frame. Isang lalaking sundalo ang nakatayo sa likod nila. Nakatingin lang, walang muka. Putik, sinong kasama natin sa likod kanina? Tanong ni Mon. Wala, sigaw ni Kat. Walang ibang tao sa loob. Tumakbo sila palabas ng selda. Ngunit hindi na nila mahanap ang daan pabalik sa gate. Ang Fort Santiago, tila nagbago ng anyo, parang nabuhay muli sa panahon ng giyera. Naging malamig ang hangin, may mga sigaw mula sa di kalayuan at naririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. At sa huling eksena, may naririnig na tinig mula sa dilim. Sino ang mga traidor? Sino sa inyo ang kaaway? At isang sundalong multo ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. May dala siyang dugo ang bayoneta at nakatingin kay Elijah. Nagkakagulo na ang grupo ni Elijah, Lara, Mon at Kat. Habang sila'y nagtatakbuhan palabas ng selda, unti-unting nagbabago ang paligid. Hindi na ito ang Fort Santiago na alam nila. Ang mga modernong ilaw ay nawala. Ang mga signages ay pinalitan ng mga lumang plakang Kastila. Sa paligid nila, may mga nasusunog na dokumento, may mga dugo ang latang-lata at may mga panaghoy ng sugatang sundalo. Teka lang, bakit ganito ang itsura ng paligid? Hingal ni Lara. Parang bumalik tayo sa panahon ng giyera, sagot ni Elijah habang nanginginig. Napansin ni Mon na hawak ni Kat ang isang kakaibang bagay, isang lumang bayoneta. Kat, saan mo nakuha yan? Tanong ni Mon. Hindi ko alam, nasa likod ko lang kanina. Nang tiningnan ko parang ipinasa sa akin, sagot ni Kat habang takot na takot. Bigla, may maririnig silang mga yabag, mabagal ngunit mabigat. Tila galing sa isang taong may sugat sa binti, humahakbang na may kasamang hikbi ng galit.
Lumiko sila sa isang koridor. Sa dulo nito, may aninong walang muka, parehong sundalong nakita nila sa footage, ngunit ngayon ay mas malapit. Hindi sila makakilos, tila may humahawak sa kanilang mga paa. Nang lalapitan na sila ng nilalang, bigla itong nagsalita. "Bakit kayo narito?" Hindi bibig ang nagsalita, parang ang boses ay dumaan sa mismong pader ng Fort Santiago, galing sa mga bato, sa kahoy, sa mga kalawang. "Wala kaming masamang intensyon," sagot ni Elijah, nanginginig. "Nagdo-document lang kami." Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa ako matahimik. Lumapit ang multo kay Kat at biglang tumutok ang tingin sa hawak niyang bayoneta. "Sino ang may hawak ng aking dangal?" Bigla silang nakakita ng isang pananaw mula sa nakaraan. Isang batang sundalo, si Hernando Ibanez, 26 na anyos, bagong opisyal ng hukbong Pilipino noong 1945. Inilagay siya sa Fort Santiago bilang isa sa mga tagabantay ng mga bihag. Ngunit sa huli, siya mismo ay ipinagkanulo. "Inilaban ko ang bayan, pero tinuring akong traidor," sigaw ni Hernando sa kanyang nakaraang anyo. Sa eksena, pinagbintangan siya ng pagtutulungan sa mga Hapones. Bagamat wala siyang kasalanan, pinahirapan siya, ibinilanggo at pinatay sa loob ng fort. Ang bayoneta ni Kat, iyon pala ang gamit ni Hernando nang siya'y barilin at saksakin ng kapwa sundalo. Biglang nawala ang pananaw, at sa kanilang harapan, tumindig muli ang aninong sundalo. "Kung hawak ninyo ang aking armas, kailangan ninyong malaman ang buong istorya." "Anong kailangan naming gawin?" tanong ni Mon. "Hanapin ang mga traidor, silang 4 na pumatay sa akin, ang 4 na kulungan, 4 na lihim, 4 na kaluluwa, at ang huling paghihiganti." Ang grupo ay nabigyan ng panibagong misyon, hanapin ang 4 na selda sa Fort Santiago na ginamit sa pagtorture kay Lieutenant Ibanez. Kailangan nilang tuklasin ang bawat lihim upang maibalik ang kanyang dignidad at matahimik ang kanyang kaluluwa. Ngunit habang lumalalim sila sa kasaysayan ng Fort Santiago, mas nararamdaman nila na baka hindi lang isang multo ang nakakulong doon. Sa huling eksena, si Lara ay umiiyak sa isang sulok. Nakita niya ang sarili niya sa lumang salamin. Ngunit ang reflection ay ibang babae, nakasuot ng lumang damit, umiiyak ng dugo. Nang mawala ang anyo ng multo, muling natahimik ang paligid ng Fort Santiago, ngunit hindi ito katahimikan ng kaligtasan, kundi ng pagsisimula ng isang mas malalim sumpa. "Narinig ninyo yon?" bulong ni Kat habang hawak pa rin ang bayoneta. 4 na selda, 4 na traidor. Lumingon si Elijah sa mapa ng fort na nakaprint sa clipboard nila. Wala sa mapa ang mga selda na yon, ibig sabihin mga lihim na kulungan to. Yung mga tinatago sa kasaysayan. Bigla, tumunog ang lumang kampana sa labas ng chapel ng fort. 12:00 ng hating gabi. Sa kanilang paglalakad, napadpad sila sa isang makipot na daan. May lumang pader na may lamat. Sa isang bahagi nito, tila may nakaukit na pangalan, Kapitan S. Velarde, isa sa mga opisyal noong panahon ng digmaan. Habang nilalapitan ni Mon ang pader, bigla itong nagbuka, para bang hinihigop siya. Nahulog si Mon sa loob ng pader at nang muling bumalik sa kanyang ulirat, nasa loob na siya ng madilim at masikip na selda. Naririnig niya ang paulit-ulit na pagiyak. Isang lalaki ang nakatalikod sa sulok ng selda. "Tulungan mo ako," bulong nito. Lumapit si Mon, ngunit nang hawakan niya ang balikat ng nilalang, ito ay biglang lumingon. Wala itong mata, walang bibig, walang ilong. Isang mukha ng purong galit at paghihirap. "Kapitan Velarde," sigaw ni Elijah mula sa labas ng selda. "Mon, yan ang isa sa mga traidor, tumakbo ka." Hinabol si Mon ng multo ni Kapitan Velarde sa loob ng selda.
Ngunit sa kalagitnaan ng takot, biglang lumiwanag ang bayoneta sa kamay ni Kat. Para itong susi sa multo, sumigaw si Kat at itinapat ang armas sa may pader ng selda. Biglang sumiklab ang liwanag at nawala ang multo ni Capitan Velarde. Sa lugar na iyon, may naiwan na lumang sulat. Pinunit, duguan, ngunit mababasa ang laman. Ako si Kapitan S. Velarde. Sinaksihan ko ang pagpapahirap kay Lieutenant Ibanez. Sinunod ko ang utos, itinali ko siya. At ngayon, ako'y sinusundan ng kanyang mata sa dilim. Ang isa sa 4 na traidor ay natukoy na, isa pang piraso ng kwento ang nadugtong. Ngunit alam nilang hindi ito ang katapusan dahil 3 pa ang nawawala. Habang naghahanda silang hanapin ang ikalawang selda, napansin ni Lara na ang damit niya ay may mga itim na bakas ng kamay. Para bang may humawak sa kanya mula sa dilim. At sa di kalayuan, sa itaas ng bastion may nakatayong sundalo, tila si Lieutenant Ibanez. Hindi siya gumagalaw, ngunit dumugo ang kanyang damit at tumutulo ito pababa sa sahig. Nagsimula na ang paghuhukom, bulong ng malamig na hangin. Habang umaalis ang grupo sa unang selda, nagsimula ng gumalaw ang buong Fort Santiago. Parang may mga multo sa paligid na sumusunod sa bawat hakbang nila. Mga tinig ng mga pinahirapan, mga aninong biglang nawawala sa gilid ng mata. At sa madilim na koridor, isang bagong pader ang dahan-dahang bumubuka. Mula sa loob, may lumalabas na mga kuko, mga daliring sugatan, at isang boses na paos. Ako ang pangalawa, at ako ang mas masahol. Ang makipot na pader na bumuka ay tila nabuhay parang hininga ng matandang halimaw. Habang papalapit ang grupo, lumalamig ang paligid. Ang mga kandila sa koridor ay biglang namatay. Nasa harap nila ngayon ang isang bukana na binabantayan ng 2 anino na walang muka. Hindi ito ordinaryong selda, bulong ni Lara, parang libingan ng isang kasinungalingan. Hawak ni Kat ang bayoneta. Nang inilapit niya ito sa bukana, bigla itong lumiwanag at ang pinto ay bumukas sa sarili nito. Sa loob, madilim, maliban sa isang lumang lampara sa gitna ng selda. Sa tabi nito may silyang kahoy na may bakal sa mga braso panali ng mga bilanggo. May biglang bumulong sa tenga ni Mon. Buhay pa siya. Si sino? Tanong ni Mon, nanginginig. Biglang bumangon mula sa dilim ang isang sundalong may duguan at sunog na uniforme. Hawak nito ang isang itim na libro. Isa siyang opisyal. Makikita sa lumang insignia sa kanyang kwelyo. Ako si Komandante Felix Garot. Ako ang utos. Ako ang hatol. Nagsimula siyang maglakad sa paligid nila. Hindi siya agad umatake. Sa halip, nagsalita ito sa lumang Espanyol. El honor no es una palabra, es una deuda, y yo fallé. Ang dangal ay hindi salita. Ito'y utang at ako'y nabigo. Bigla siyang lumapit kay Elijah. Tiningnan niya ito ng diretso at bumaligtad ang mukha niya, literal. Ang kanyang balat ay humiwalay sa ulo at ipinakita niya ang kanyang naagnas na bungo sa likod nito. Ginawa ko ang nararapat, bulong nito. Pinutol ko ang dila ni Lieutenant Ibanez. Pinilit kong aminin niyang traidor siya. Pero hindi ko alam, hindi pala siya yung traidor. Itinaas ni Kat ang bayoneta. Tila kinikilala ito ng multo ng komandante. Hawak mo ang kanyang huling laban, bulong ng espiritu. Kung nais ninyong tapusin ito, kunin ninyo ang aking kasalanan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng multo ang isang piraso ng lumang mapa, may tatak ng selda 3. Duguan ito, at may isang sulat na nakapaloob. Si Lieutenant Ibanez ay isang bayani, ngunit pinatay natin siya para itago ang tunay na traidor, si General Mendoza. Biglang nagliyab ang buong selda. Hindi apoy na ordinaryo, ito'y asul,
Ang buong silid ay tila nilalamon ng multong galit. Mabilis na tumakbo ang grupo paalis, bitbit ang piraso ng mapa. Habang nagpapahinga sila sa gilid ng barikada, lumapit si Lara kay Kat. "May kailangan akong aminin," sabi niya, halos walang boses. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Kat. "Bago tayo dumating dito, nanaginip ako paulit-ulit. Laging may boses na sumusunod sa akin, laging pareho. Ikaw ang susunod." Napatingin ang lahat kay Lara. Sa kanyang leeg, unti-unting lumilitaw ang tatak ng Fort Santiago, parang sunog na marka. 2 sa 4 na traidor ang natukoy na. Ngunit sa bawat revelasyon, tila isa-isa na ring binubuksan ang pintuan ng mas matandang puot. At sa ilalim ng Fort Santiago, sa pinakailalim ng lumang pitan, may gumagalaw. Isang nilalang na hindi na tao, isang kaluluwang hindi makalimot. At isang sundalong nakulong hindi sa bakal, kundi sa kasinungalingan.